sa lintik na korupsyon na yan. Tama na! Tama na ang panloloko sa sambayanang Pilipino. Tama ka nga. Tama na talaga. Tumigil ka na. Trahapong-trahapo yung datingan eh. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya? Magandang araw mga kaibigan. Nako, matindi at mainit ang mga pag-uusapan natin. Lalo na itong magkapatid na BP Sara at Pulong Duterte. Abay, ang gigigil kasama ang mga supporter matapos ang matinding birada ni attorney. At syempre, di papahuli ang isa sa mga mouthpiece ni Duterte. Abay, nagkukumahog mga kaibigan sa harap ng stage. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Unahin muna natin itong si ambisyosong Ipe. Ito mga kaibigan. Kung kami mapapanalo ng Panginoon at sa tulong ninyo, alam niya may pagpapatuloy namin ang kanyang mga naiwanang laban. Ako po, advocacy ako, ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating Tatay Digong. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot na droga. Hanggat naririto pa ang korupsyon, hindi mawawala ang droga. Ay nako, Ipe talaga. Pakipaliwanag muna to, Kuya Ipe. Kung regarding lang sa corruption, no? Ito mga kaibigan. Yan. Pakita lang natin Ito mga kaibigan nagkaroon ng heavy rainfall sa Davao nung Friday, May 2, 2025. Okay? Ayan kung makikita ninyo mga kaibigan, Davao City yan. Sa Davao City kung saan ito yung baluarte ng mga Duterte. Ngayon, ang malaking tanong, sa sinasabi ni Ipe na wala daw korupsyon, ito yung tanong ni Kong Jay. Nasaan yung mga proyekto para sa flood control? Di ba? Saan nga ba napunta yung 51 billion na pondo ni Paulo Duterte? Ngayon, mabalik tayo dito kay Ipe. Ipe, kumusta naman yung sinasabi mong korupsyon? Balik namin sa'yo yung tanong. Nung panahon ni Digong, nawala ba yung droga? Nawala ba yung korupsyon? Di ba? So, anong matutulong mo? Alam mo, Ipe, may tutulong mo, huwag kang tumakbo. Mas maganda pa. Kung pagpalain ako ng Panginoon, kasabay ni Senator Bato at ni Senator Bongo at ng iba pa namin mga kasama sa Duterte, tandaan nyo, pagtutulungan namin ni Senator Bato ang pakikipaglaban sa lintik na korupsyon na yan. Sabi ko na nga mga kaibigan, 6 years si Digong, di ba? Si Tatay Digong. Tapos, eto, vice presidente yung kanyang anak. May corruption pa din. Bakit ka mo, Ipe? Mismo yung amo mong si Vice Presidente Sara Duterte ay may issue sa korupsyon. Paano mo yan susugpuin? Nako. Tama na! Tama na ang panloloko sa sambayanang Pilipino. Tama ka nga. Tama na talaga. Tumigil ka na. Yung pangbubudol ninyo at pangloloko ninyo. Ayan, tama na. Okay? The best na gawin mo the best na gawin mo, Ipe, huwag kang tumakbo. Yung mga katulad ninyo na mangbubudol lang kayo, no? Alam mo naman sa sarili mo, anong gagawin mo dyan? Yung mga sinasabi mo regarding sa corruption and everything, di ba? Sa droga. Narinig na namin yan. Trahapong-trahapo yung datingan Napaka-generic yung datingan, mga kaibigan. Kaya, the best na gawin mo, huwag kang tumakbo. Parang awa mo na. May pagkakataon pa, matras ka na lang. Ito mga kaibigan, kaya natin pinakita to dahil ito lahat ay may connection dito sa mga birada ni attorney. Ito, pakinggan nyo to mga kaibigan, matindi to. Talagang, kumbaga, sinampal ng katotohanan itong magkapatid. Lalo na yung mga alipores na kung saan puro na lang paninira sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Ito mga kaibigan Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses, in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen.
Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Naku. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Lagi na lang kasi, lahat na lang na may issue regarding sa kanila, lalo na sa kanya at sa mga kapatid niya. Sasabihin lang nila na ang lahat ng ito ay pamumulitika, which is kinakagat naman ng mga supporters nila. Yun yung nakakalungkot talaga mga kaibigan. Wala, hindi nagigising. Harap-harapan ng panloloko, pero ang issue lang at ang rason ay pamumulitika ng ating Pangulo. Politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Adi Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction. Naku. Ang sandaling kaligayahan. Bakit ito ibibintang sa Pangulo? Grabe mga kaibigan, no? Ang tindi. Ikaw na nga itong nagpakasarap, di ba? Totoo naman. Pero nung nagka-onsehan, tapos na-booking yung video na yan, kumalat na, sasabihin nyo lang, eto, namumuliti ka ang Pangulo. Di ba? Ang tindi, mga kaibigan. Pero, bakit si Pangulong Marcos sa may kasalanan? Hindi ko makuha yung logic mga kaibigan. Bakit si Pangulong Marcos yung may kasalanan, no? At siya yung may issue dito. Siya yung namumulitika. Samantalang, kayo yung tinatanong. Kayo yung may kaso. Tapos sasabihin nyo lang sa mga tao, lalo na sa mga supporters ninyo, namumulitika ang Pangulo. Grabe mga kaibigan. Ganon din kay Vice Presidente, di ba? Yung issue niya sa confidential funds. Ikaw yung gumastos, tapos si Marcos yung may kasalanan. Labo, di ba? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano Tama. ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Ma'am, follow up po. How does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy? Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gusto agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. Padrino system, di ba? Palakasan, kaibigan. Tapos ipapahid yung issue sa ating Pangulo. Kahit sila naman yung may issue, di ba? Tindi. I just would like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the President was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Di ba mga kaibigan, no? Ganun na ganun naman yung ginagawa nila. Naalala ninyo nung nahuli itong si Kibuloy? Or nung kalagitnaan pa, nang dadamputin siya, di ba?
nung arestuin siya. 'Di ba nagpa-hearing agad si Bato? Gustong aregluhin di ba? Pero hindi pumayag si General Torre doon sa hearing na 'yan, 'di ba? Tapos sunod, eto nga. Regarding na naman dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Puro paninira na naman, 'di ba? Tapos yung impeachment trial, magja-judge yung mga senador. Pero anong sabi ng mga kaalyado ni Duterte? Abay, expect na hindi kami papayag. 'Di ba? Nasaan yung fairness diyan? Halatang halata Kaya tama lang yung sinasabi ni attorney na talagang etong mga to, galawang padrino system, 'di ba? Ay, nako. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP, out you po, ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya, hindi ako tao na kilalanan na unang nakikipag-away, lagi ako ay sumasagot lang, sinagot ko na yan dati, garbage in, garbage out, pumapasok sa kanya basura, lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga, kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa Prime Water na alam naman natin na pag-aari ng mga bilyar. Oo. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang Prime Water? Sa mga kababayan nating mga consumers ng Prime Water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil Hindi. sa kanya ay walang kwenta ito dahil tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng Prime Waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng Prime Water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nako mga kaibigan, mainit talaga itong mga birada ni Attorney Claire. Maraming salamat. Alam niyo mga kaibigan yan yung nakakalungkot talaga. Tulad nito, ayan. Kasi may mga lehitimong issue nga regarding dito sa mga Duterte, kay Vice Presidente, kay Pulong, sa mga Villar, kay Roque, yung tatay niya, si Tatay Digong. Halos lahat na, mga kaalyado ng mga Duterte, may mga issues ngayon. Pero ito lang yung lagi sinasabi kasi ni VP Sara, na ang lahat ng ito ay puro pamumulitika lamang. Tulad na lamang ng issue sa sa budget, sa impeachment niya. COA na nagsabi, di ba? Tapos yung 20 pesos daw na kilo ng bigas, isang araw lang daw. Wala na, tapos na. Hindi naman po totoo yun, di ba? Alam natin na ito ay itinigil dahil nga sa kautusan ng COMELEC, di ba? Magre-resume po yung 20 pesos na kilo ng bigas after na ng eleksyon. Tapos yung kay Congressman Pulong, yung issue na yan, may video na nga. At sinasabi pa nga na inamin naman ni Pulong at sasagutin naman niya sa proper forum, which is good, di ba mga kaibigan? Kasi nasa nakasuhan na eh. So doon na lang nila pag-usapan. Pero bakit sinasabi ni Sara nang lahat ng ito ay pamumulitika lamang? Tapos yung kay Villar, yung Prime Water, pamumulitika pa rin. Kaya mga kaibigan,
Anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share natin mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.